For today's video, I'll teach you how to make sticker. Hello guys! Welcome back to my channel. Hindi nga lang nakakapag-upload ang lola mo every week, pero nag-update pa rin ako dito sa channel ko. Busy kasi yung lola mo. Tapos ito, nandun ako sa design space. Etong nakikita nyo na yan, nakaset na yan, nakasave na yan, para yan na yung gagamitin ko next time na magprint ako. Kasi bago ko ginawa tong video na to, syempre may ginawa muna akong una. Pero hindi natin gagamitin yan. Maggagamit tayo nung yung from the start. Pero yan pa rin yung gagamitin ko. Yan yung logo na ginagamit ko. Gumagawa kasi ako ng leche flan at saka iba pang matamis. So yan yung nilalagay ko dun sa business ko. So kayo, kung sino man yung nandito sa New York, dito sa mga kapitbahay ko, kung may konti kayong mga sideline dyan na kailangan nyo ng sticker, so try nyo, baka kaya kong gawin. PM is the key. Okay, so ayan na. Start po na tayo dito sa logo or dito sa image na gagamitin ko. Okay, so syempre ito masyadong malaki. So, papaliitin natin. Okay, usually yung size para sa isang page, makagawa ako ng 12 pieces sa isang page. Usually nasa 2 inches. Okay, tapos yung pag print and cut kasi, may certain area lang siya kung saan ka pwedeng makapaglagay ng image mo para properly ma-print and cut siya. So, kaya kumuha ko ng square dito para gawin ko lang siya na guide. Mamaya, i-delete ko rin siya, no? Tapos, yan, may kodigo pa ako. Hindi ko kasi ma-memorize yung size. Yung width niya, dapat 6.75. Tapos, yung height, 9.25. So, hindi pwedeng mas malaki doon. Though, hindi ko na-try kung anong mangyayari kapag mas malaki yung ginawa ko dyan. Pero for sure, baka hindi siya mag-print at mag-cut ng maayos. Kasi yan lang yung guide ni Cricut. Tapos yun, nung nilagay ko yung image ko dun sa square, nandun siya sa likod. So, minove ko lang siya forward. Yan. Tapos, para sa akin, para mas ma-align ko siya ng mabuti, instead na dun ako mag-start mag-align dun sa image ko, nag-a-align ako dito sa tabi kasi may guhit-guhit siya, 'di ba? May lines. So nakikita ko kung pantay ba yung pagkagawa ko. Pero maa-align mo pa rin naman yan mamaya. Mas gusto ko lang na ganyan yung gagawin ko. Okay? Pero pwede mo rin naman yung gawin na dun sa image na square. So, choice mo na lang kung alin yung mas madali para sa'yo. Tapos nakapag-duplicate na ako ng 3 kasi usually yung isang line, 3 yung nagkakasya. Depende sa size na gusto mo. Ayoko kasi nung 1.5 masyadong maliit. Kaya ako usually dun ako sa 2 inches, okay? Tapos, kung nakita nyo, nilagay ko siya dun sa size guide. Dun sa square. Pero medyo malaki siya. 'Di ba? Hindi siya mag-fit. So, kailangan liitan siya ng konti. Hindi na ako pupunta dun sa dun sa may lucky na height and weight. So, niliitan ko na lang siya dun, galing dun sa side para mas mabilis lang. So, yan. Okay na ako dun sa size na yan. Tapos, i-duplicate ko din siya ulit. Okay, dinuplicate ko siya ng 3 pa. Kasi nga sabi ko, yung isang page ng sticker, nakakagawa ako ng 12 dun sa size na 2 inches. Okay? So, yan. Mas madaling mag-move, 'di ba, kapag yung inattach ko siya naka-group. Tapos, at least nung nag-duplicate siya, gano'n na rin. So, nag-move ka lang ng one object para mas mabilis. Kesa yung magduduplicate ka ng isa-isa. So, mas madaming trabaho yun. So, yan. Medyo inaayos ko lang yung spacing. Though, well-calibrated naman yung machine natin.
Kaka-calibrate lang yan. Tapos, highlight ko lang ulit everything and then i-group ko sila together. I'm sorry, i-align ko pala muna. You could do align left or align right. Para lang pantay-pantay sila. Okay? Ito, kung gusto mong isave yung image mo, ako kasi may nakasave na ako kanina. So, hindi ko na siya ginawa. Kasi may nakasave na ako. Ito lang, para lang mapakita ko sa inyo, just in case na gusto nyong isave yung ginawa nyo. Tapos yun na, inalis ko na yung square. Hindi ko na siya kailangan. Pagkatapos, yan, group ko siya together ulit para pag mag-print siya, ganyan siya. See? Namumove ko siya as one. So, ready na tayo mag-print. Yan. Turn on ko na yung machine. And while nagto-turn on siya, kailangan din kasi nakaset kung anong paper na gagamitin mo. So, yung sticker na gagamitin ko, ang sabi, glossy sheets. Okay? Pero kung nakita nyo, pag sinet ko siya, nandun siya sa ultra glossy. Kasi para yung quality, mas isiksik niya pa yung ink dun sa papel. So, mas maganda yung quality. Yan, kung nakita nyo yan, yung sa settings, ultra glossy yung ginamit ko. Okay, okay lang naman yun. Kahit nakalagay sa description mo is glossy lang, ang after ko lang doon is yung quality. Yun yung tip din na tinuro sa akin ng kaibigan ko na medyo matagal na siyang gumagawa ng ganito. Tapos yan na, punta ka sa computer mo ulit. Nakalagay doon, print and cut, ready. So, continue ka lang. And then, nakikita mo nakalagay, send to printer. Click natin yan. Tapos, makikita nyo naka-on yung add bleed ko. So, hahayaan ko lang siya na naka-on para yung machine, dun siya magka-cut. Yung add bleed kasi na yun, parang magkakaroon pa siya ng halo or pinaka-margin pa. Okay? Tapos, click mo lang din yung use system dialog. Okay? And then, preparing to print. Babaguhin pa natin yung settings na nandito. Ayan. So, click mo yung preference. Mas gusto ko kasi yung high quality. So, we go to high. Okay, iba yung clinic ko. Anyway, mapapalitan pa natin yan mamaya. Ayan. So, lagay mo lang siya dun sa pinakamataas na quality. Okay. Tapos, click OK mo lang. Tapos, punta ka pa dun sa more options. Ito, kung gusto nyo lang na baguhin, pwede naman na din yung kung ano yung default. Ito lang, personal preference ko lang to. Okay, so, custom. Ayan. Finalo ko lang dito yung steps na tinuro ng kaibigan ko. Okay. Tapos yun, piliin mo lang yun. Hindi ko kasi masyadong mabasa. Cellphone kasi yung gamit ko. So yun, tapos okay mo lang. Tapos yun na. You're all set. Ready na yan. Click mo lang ulit, okay. And then, ito, nagdalawang isip ako. Gagawa sana ako ng 2 copy. Pero for the purpose of this tutorial, isa na lang muna.
Okay, hindi pa kasi yung lola mo ganun kagaling gumawa ng sticker. So, isa-isa lang tayo para kung may mangyaring aberya, hindi madaming papel yung masasayang. Okay? So, next. Ayan na. Na-set up na natin kanina yung printer natin, diba? Tsaka yung papel natin. So, ready to print na tayo. Okay? Ginawa ko kasi talaga to na step by step as much as possible. Yung walang cut, kaya minsan medyo matagal. Yung video medyo mahaba. As much as possible, gusto ko mapakita lahat ng steps na pinagdadaanan ko. So, ayan na, nag-print lang. Tapos naman na yung print. Kung makikita nyo, yung parang halo na yon sa gilid ng image ko, wala yun kanina. Yun yung add bleed. Para pag nag-cut yung machine, dun siya magka-cut. Para kung meron mang konting mali dun sa pag-cut niya, as much as possible, hindi niya pa rin makakat yung mismong image mo. Okay? Tapos, eto, para sure lang na kakapit talaga siya dun sa mat mo. Gusto ko na nire-roller ko pa siya on top. Tapos gumamit lang ako ng bond paper para hindi ko magasgas yung mismong sticker. Kasi 'di ba medyo may iba yung texture ng sticker paper. So para lang hindi ko siya magasgas. Okay? Tapos siya na. Minsan kasi nagmo-move yung paper mo. Tapos wala na, sira na yung buong pag-print. Okay, so ito lang, itong pwede siyang mangyari sa kahit kanino, kahit baguhan ka, kahit matagal ka na. So sa akin lang, para ma-sure, tinape ko yung gilid. No harm naman yun, kasi manipis lang naman yung tape natin. Plus, yung gilid na yon hindi naman natin kailangan. So kahit pag pinil mo yung tape mo mamaya, is masira yung paper, yung side na yon, okay lang, kasi hindi naman natin yung kailangan. Okay, so ayan na, naka-tape, secure, ready to go na. Kung minsan kung medyo magulo yung explanation ko pag may tanong kayo, comment nyo lang. Kasi malay nyo magustuhan nyo rin to, pwede nyo tong gawing business. Okay, so ayan na, ready to print na tayo. Default lang. Usually, pag yung ibang project ginagawa ko naka-more. Kasi pag more, yung cut kasi through and through. Ito naman, gusto ko maiwan yung backing ng sticker. Para kasi sa akin, mas madali akong mag-peel pag gagamitin ko na yung sticker kapag naiiwan yung likod niya. Okay, kaysa naman mag-cut siya ng buo na bilog na through and through, mas nahihirapan akong ipil yung sticker. Okay, so ini-scan na nung yan. So ini-scan niya na yung image, yung sukat, kung ano pa man yung kailangan niyang i-scan. So ginagawa niya na, tapos magka-cut na siya after niyang mag-scan. Oops, sorry. Yan. So mag-start na siya. Ito pala, medyo natagalan siyang mag-scan kasi may nalagay pala akong gamit dun sa likod. So, pag pumupunta sa likod yung hindi niya mascan ng mabuti. But anyhow, ayan na, tapos na tayong mag-cut. So, i-check ko muna kung talagang nakat siya. Para kung hindi, iraran ko siya ulit. Okay? So, yan, kita ko naman na nakat siya, naiwan yung likod, tulad ng gusto ko. So, ayan, pwede ko na siyang i-unload from the machine. Kasi just in case, kunyari, hindi ako satisfied dun sa pagkakat niya, hindi siya nakat lahat. So, pwede ko siya ulit ipasok at magkakat ulit yung machine. Okay? So, ito, yan yung tape na nilagay ko kanina. So, ang gusto kong mangyari, alisin ko yung top na yan para ang matira na lang yung mismong sticker ko. So by the time na gagamitin ko na siya, mas mabilis akong mag-peel ng sticker. Tapos mas gusto ko din siyang i-store ng ganyan, yung buong sheet. Kasi at least flat, ganon, pwede ko lang silang pagpatupatungin. Okay? Tapos yun, alisin ko lang yung tape, yun nga, napunit siya, yung side na yun, which is okay lang, kasi hindi ko naman yung kailangan, itatapon ko rin. So,
Ayan, nahihirapan yung lola mo kasi walang kuko. May mga tools naman ako, hindi ko na lang nagamit. Pero okay lang yan. Hindi naman siya big deal. Tapos ayan na, ready na. Yan. Oops. Very satisfying to. Pag ginagawa yung part na to, gustong gusto ko. Very satisfying. Ayan. So, nakita niyo yung sinasabi ko kanina na naiiwan yung backing. So, nakadikit lang dun yung sticker ko. Tapos, mas madali siyang ma-store para sa akin. Tapos, mas madali ko din siyang ipil pag gagamitin ko na. See? Ganun lang. Unlike, na-try ko na din kasi yung nakakat siya lahat all the way. Nahirapan akong mag-peel pag gagamitin ko na yung sticker ko. So, that's it. We're done. So, pag may tanong kayo, comment nyo lang. Thank you for watching. And see you next time. At kahit hindi ako palagi nag-upload, sana nandyan pa rin kayo.